Sa tagal ng pananatili ko rito, natutunan ko na marami ng mga bayani na hindi nakasulat ang pangalan sa kasaysayan. Marahil ay isa ka doon. Noong pinabasa sa akin ang Noli Me Tangere ni Mr. Torres, ay sabi ko, bakit pa? Hindi ko kasi maintindihan kung paano makakatulong sa akin maging skillful sa pagdadress ng wounds at sa pagkakabit ng IV sa isang pasyente like a pro ang pagbabasa ng Noli. Kaya walang nangyayari sa bayang ito. Dahil sa mga Pilipinong kagaya mo na walang pakailam sa totoong istorya ng kasaysayan. Yan tayo eh. Kung hindi walang pakialam, either kinalimutan na lang, na-distort ang pagkakaalam rito, o sadyang hindi na lang pinahalagahan. Ewan ko, sa una hindi ko rin talaga naintindihan eh, di ba? Pero, yung pala, bago mo questionin ang halaga na mapag-aralan ng ating kasaysayan, mahalagang magbasa muna. Maniliksik, tsaka humusga. Kaya nung pumasok ako nung nabasa ko ang mga nobela ni Rizal, to be honest, hindi lang kasaysayan natin ang natutunan ko. Natutunan ko ang tunay na meaning ng pagmamahal, sakripisyo, pagmamalasakit ng walang hinihiling na kapalit. Babae man o lalaki, bata man o matanda, nakapag-aral o kahit hindi, may pera o wala, lahat tayo dapat pantay-pantay. Kailangan meron tayong lakas sa isip at puso natin para ipaglaban ang kapakanan at mga buhay natin. Sapat na ang iyong yakap at ang bawat kulay ng bawat bahaghari ay walang nasabi sa'yo na humaharap. Kaya hindi tama ang pagkalimot. Ang pagwawalang halaga sa ating history. At lalo na ang pag-distort ng ating kasaysayan. Pwedeng mag-revise. Pero, base sa katotohanan dapat. Base sa pagnanais mong maitama ang mali. Basta't mailabas mo ang katotohanan at karapat-dapat. Laban lang. Kahit babae ka, laban lang. Dahil hindi man tayo ang Diyos, tauhan lang tayo. Hindi man natin kontrolado ang lahat, tayo ay mga bida sa sarili nating kwento. May kapit pa rin tayo sa kapalaran natin. Kahit magpalit-palit man ang nakaupo sa kapangyarihan ng mga buhay natin. Dahil kung hindi tayo matututo sa ating kasaysayan, kung hindi tayo lalaban para umunlad ang ating mga sarili at ating kapwa, hindi natin maisasaayos ang ating kasalukuyan.
hindi tayo makakalikha ng maunlad na kinabukasan para sa ating lahat. Kaya nung natapos kong basahin ang mga nobela ni Rizal, Mr. Torres, mali ako. Tama ka. Merong koneksyon ang pag-aaral ng history, Philippine culture, at ng kwento nating mga Pilipino sa course nating nursing. Sa buhay ko, bilang isang anak, kapatid, estudyante, bilang isang tao. Ang pinakamahalaga, bilang isang Pilipino. Matuto sa mga aral na dadalhin ko hanggang bukas ng buhay ko. So ang ibig mong sabihin, walang saysay para sa iyo ang pagbabasa ng Noli na nagbigay sa atin ng napakalaking ambag sa struggles natin as a Pilipino? Isubmit mo sa akin ang book report at itong basahin mo. Mas matututo ka sa librong ito, lalo pat dadaling ka ng librong yan sa mundo na kinathan ni Jose Rizal nang matutunan mo ang buong pangyayari. Sir, la emergencia. Saang libro? Sa ibang mandaragit, sir. Bueno, kasama mo na ba yung iba? Ay, alalayan niyo ko ha. Magpapakita lamang kayo sa mga tauhan. Tumatanda na ako sa ganitong mga biyahe. Good! Mabuti naman nag-stabilize na ang WBC niya. O sige, dadaan lang ako sandali dito tapos pa-fly na ako dyan. Okay? Sige. Thank you, Dai. See you later, Nurse Stacy. Kaya walang nangyayari sa bayang ito dahil sa mga Pilipinong kagaya mo na walang pakialam sa totoong istorya ng kasaysayan. Truth be told, sir, ang hirap-hirap mahalin ng Pilipinas. Kaya sa totoo lang, wala po akong balak magtrabaho dito pagka-graduate ko eh. At pag nakaalis ako dito, hindi na ako babalik. Medical scholarship abroad. At sana, marami ka ring maipong kaalaman na maibabalik mo sa bansa. Kahit saan man ako mapunta, uuwi at uuwi ako. Yun. Hello? Ano yun? Would you know kung nasan si Mr. Torres, yung nagtuturo ng Philippine Studies? Wala na po si Mr. Torres. Patay na siya?
Hindi po, hindi pa siya patay. Ang ibig kong sabihin, wala na siya dito sa university. Ganun ba? Ako sayang, siya pa naman pinunta ko dito. May sorpresa sana ako, may pasalubong ako eh. Kung gusto niyo po, ibigay niyo na lang kay Sir Barry Torres. Apo naman siya ni Mr. Torres. Barry Torres. Sige, asan ba siya? Ayun po si Sir Barry. Maiwan ko na po kayo. Salamat. Gusto kong sabihin ninyo sa akin kung bakit sinulat ni Dr. Jose Rizal ang Noli Me Tangere at ang El Filibusterismo. Gusto kong gumawa kayo ng book report. I-submit nyo sa akin next month, okay? Okay po, sir. O, see you tomorrow in class. Yes, sir. Mr. Torres, Mr. Barito. Sir Ibarra? Naging estudyante ba kita? Well, Ibarra Gonzalo Torres talaga ang real name ko, pero Barry na lang ang itawag mo sa akin. At ikaw si... Doktora Clay Infantes. Naging estudyante ako dati ni Mr. Torres, yung lolo mo. Nice to meet you, Dr. Infantes. Nag-estudyante ka pala ni Lolo. Clay na lang. Bakit ka ba naparito? Magtuturo ka ba dito? Hindi. Dadalawin ko sana siya eh. May pasalubong ako. O sige. Bibigay ko na lang sa kanya to, kaso lang mas busy pa sa akin yun eh. I'm sure. Sad naman. Wala na pala dito si Mr. Torres sa PLM. Pero paminsan padalaw-dalaw din siya dito. Maria Clara? Aba, isa pa palang Noli at El Filipan nito eh. Siya nga pala, Dr. Infante, si Clarice. Music teacher dito at asawa ko. Magiging ina ng aking anak. Maaari rin ba ako magturo doon? Gaya ng mga padre doon sa kumbento, nagtuturo rin sa amin. Kahit na musika. Clarice, siya nga pala si Dr. Infantes. Dating estudyante ni Lolo. Oh, I see. Nice to meet you, Doktora. Matuto sa nakaraan. Bawat pangyayari may malalaman. Sorry. Naalala ko kasi sa'yo yung best friend ko. Thank you, Multiverse. Nakuha rin nila ang happy ending. Congratulations. I'm so happy for the both of you. Sa career mo, sa inyong dalawa, sa baby. I hope to see you again around. Definitely. Makakaasa kayo. Lagi akong dadalaw dito. Sorry ha. Pwedeng pahag ulit sa inyo with consent? Sure.